Nagpaalala po ang pag-asa na dapat paghandaan ang mas malakas na impact ng El Nino na mararamdaman daw simula Oktubre. Malaking bahagi raw ng bansa ang makakaranas ng tagtuyot na makakaapekto rin sa agrikultura, power generation at supply ng tubig. At mula po sa pag-asa, may ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Ayon yan sa climate, tingnan ko ulit Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa at o kaya CLIMPS. Ang sinasabi nila ay mararamdaman natin ang isang strong El Nino mula sa huling bahagi ng 2015 o ng taong ito hanggang April ng 2016. Itong strong El Nino na mararanasan ng Pilipinas pwedeng ihalin tulad sa malakas na El Niñong naranasan ng bansa noong 1997 hanggang 1998. Yung huling El Nino na yan, Connie, ang pinakamalakas na naranasan ng Pilipinas in recent history. So yung full impact nitong tinatawag nilang strong El Nino ay pwedeng masimulang maramdaman sa Oktubre. Kung maalala mo kasi, Connie, nitong first quarter ng 2015, ang sinabi ng Pag-asa ay ang mararanasan lamang natin ay isang weak El Nino. So pagkatapos ng kanilang monitoring, sinasabi na nila na hindi na ito weak El Nino, ito ay isang strong El Nino na at ang full impact nito ay mararamdaman natin simula nitong Oktubre. So, ang ibig sabihin lamang ng strong El Nino in terms of rainfall ay mababawasan ng higit sa 60% yung bubuhos na ulan sa bansa. Kaya nga by the end of 2015, according to Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa, ay posibleng 58% ng Pilipinas ay tagtuyot o kaya drought, partikular sa Luzon. Pinakamaraming probinsyang maapektuhan ay sa Luzon. Sa bilang ng Pag-asa, by the end of 2015 ay nasa 25 provinces ang nasa drought situation o kaya yun na nga yung higit sa 60% ng rainfall ang mawawala. By February 2016, Connie, 80% ng Pilipinas na yung tagtuyot. So dadami pa yung probinsyang apektado nitong El Nino dahil sasabay nga yung El Nino dun sa dry spell dahil magsisimula na yung dry season around that time at mas bibigat pa yung sitwasyon dahil sasabay nga itong isang strong El Nino. So ayon kay Anthony Lucero, isa sa mga senior weather specialist ng Pag-asa, mapinsala itong strong El Nino kung hindi ito mapaghahandaan. Malaki raw kasi ang epekto nito sa agrikultura, sa power generation at sa household water supply, lalo na sa mga urban areas tulad ng Cebu. Ang Cebu kasi, Connie, sa pagkakapaliwanag sa atin, hindi tulad dito sa Metro Manila na may Angat Dam na pinagkukunan ng household water supply. Unlike other urban areas like Cebu ay wala naman silang katulad ng Angat Dam na pwedeng mapagkunan ng kanilang household water supply. Pero hindi naman ibig sabihin ito na hindi na uulan o kaya walang bagyo. Uulan pa rin naman pero nga lang malaki yung mababawas sa dami ng babagsak na ulan at babagyo pa rin. In fact, dun sa nakikita ng Pag-asa, by October meron nga tayong inaasahan na 2 or 3 na bagyo or LPA, hindi pa lang syempre alam sa ngayon kung ito ay magla-landfall o hindi. Connie? Maraming salamat sa iyong update, Maki Pulido.